Dito palang idol sa simula ng third quarter ay may mali na kagad sa Warriors kasi magbibigay sana si Steph ng ball screen para kay Jimmy pero nahuli ng mga ref tong illegal screen na kanyang ginawa. Ang kaso kasi hindi po binigyan ni Steph si Jalen Johnson ng space dito para mag-react. Sa mga hindi po nakakaalam, ganyan po ang rule sa mga blind screens or sa screens na hindi nakikita ng defender. Katulad dito, si Steph magbibigay ng screen, hindi siya nakikita ni Jalen Johnson. I think universal rule naman to at hindi lang pang NBA. Na dapat, kung hindi ka nga nakikita ng defender, nalalapatan mo ng screen, bibigyan mo siya ng space para mag-react pa. Iwasan to or bungguin ka. Ganon. Dito, wala nang nagawa si Johnson, sinalo niya na kagad yung back screen ni Steph, kaya ganyan na nga lang po at natalisod siya kasi wala na siyang choice eh. So offensive foul kay Steph to. Then ito po yung nakita ko rin talagang problema lalo dito sa third quarter. Hindi ito fast break, kita nyo naman, pero si Quinton Post ang pinatao ng Warriors kay Dyson Daniels. Sa simula pa lang ng possession na ito ay X na sa matchup kasi bakit nyo naman gagawin yan? Center ang rectang ipapabantay nyo sa guard or wing player nung kalaban agad-agad. Lugi na matik. So anong gagawin ng ball handler? Di basta na lang tong umatake. So easy idol kasi mali na kagad yung matchup. Eto pa po, si Jimmy Butler ang supposed to be the best perimeter defender nyo other than Draymond Green. Though di naman din natin makisisi entirely si Butler dito kasi galing siya sa paglaban sa screen eh. Maybe dahil na rin to sa opensa po ng Hawks na nakalagay si CJ McCollum dito sa may corner kaya mahirap pong lumapit si Melton dyan para matulungan si Butler. Nag-help naman siya, kita nyo naman po nung pumasok na si Johnson ay nag-commit nga siya actually pero too athletic, too big lang din si Johnson dito sa mga ito. Then nakikita na rin siguro natin yung father time dito kay Al Horford idol, bumaba na talaga ang laro niya. Ganda sana ng play ng Warriors dito kung saan pinasa niya ang bola kay Santos sabay gagawa siya ng off-ball screen para kay Steph. Ito yung peak Warriors offense talaga at mahilig silang gumawa niyang post entry sabay gagawa ng iba't ibang screens kung saan dyan ka malilito. Kita natin sa split action, sumama po yung tao ni Aljan na si Gay dito kay Steph, leaving Horford na open dito sa ibabaw. Ito sana yung mga tira na gusto ng mga Warrior fans na matik pumapasok na eh, kaso wala, sayang. Tapos hindi na rin siya makakeep up sa depensa. Well, siguro may plano ang Warriors dito kasi tignan nyo si Al. Tumuturo siya sa kakampi niya na tauhin yung ibabaw kasi alam niya rin naman sa sarili niyang goals siya rito. Though wala nang time para ibang tao ang tumapat kay CJ kaya siya na. Hindi mo naman din ma-expect na itong 39-year-old big na ito ay makakasabay lagi sa guards ng kalaban eh. Pero dahil nga dyan sa defensive lapse na iyan, nabasag ang depensa nila. Actually, hindi lang naman kay Horford ganun. Mapapansin natin na yan nga, ang dali-daling nalulusutan ng Atlanta tong mga defenders ng Warriors. Like dito, isang move lang sabay boom. Nasa loob na kagad si Nikhil. Too easy talaga. Sunod-sunod pa tong mga atake nila at ganyan rumesponde tong Hawks kasi nagkaroon din ng 10-0 run tong Warriors dito sa third eh. Sabay wa-effect pa yung pag-rim protect ni Horford, foul pa siya. Usually sure ball na talaga si Al sa ganito. Good look na ito. Yan naman din yung ginagawa ng Atlanta sa kanila pero si Kennard ay napapasok yung mga arit niya. Dito wala. Ligwak si Lolo Al. Sabay win a one-on-one exhibition lang sila ng Hawks sa kabila. Hindi mo naman din masasabi na nagpapabaya ang Warriors kasi sinasabayan naman din. Nakikita nyo, nakatapat naman, di ba? Kaso nagiging madali lang talaga na makapasok tong Hawks at wala silang magawa doon. Kaya natampakan din talaga sila this game. Si Jimmy pinasa ang bola sa kalaban tapos siya pa ang may ganang mangganyan. Dapat ang default mo na gagawin dyan ay to get back on defense. Nagka-error ka na tapos ikaw pa yung tamad dumepensa. Ano yun? Diba? Dapat ikaw na yung unang kakaripas dyan para dumepensa eh. Nakapag Pinoy step patuloy si Nikhil tapos ayun, walang tumulong sa boards para sa Warriors kaya naka-offensive rebound pa muli ang Hawks. Hindi ko alam mga idol, nung simula naman ng season, mukhang maganda ang ginagawang depensa nitong Warriors pero parang lumaylay sila this game. Kita naman natin, masyadong madali sa mga kalaban nila na makapasok at makascore or makapag-drive and kick kahit basically sino man yung tumatao. Hindi natin alam kung paano masusolusyonan ni Coach Kerr to, siguro more motivation din sa mga players. Mas maganda na plano sa depensa, ewan natin, pwedeng oo, pwedeng hindi mga idol. Kaya para sa inyo, paano kaya maaayos ng Dubs ang kanilang depensa? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.